So ayan guys, nandito nga pala ako sa Divisoria Palengke. O yan, tutur ko kayo dito. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung palengke nila dito. Wala siyang yung parang public market, may bubong, yung ganon. Kumbaga nasa street lang siya. Kasi ito yung nakaraan na sinasabi ko, yung bangus belly. Pag gusto nyo ng belly, buntot lang, ulo, meron sila kompleto. Yung nasa content natin, yung bangus bistek. Tingnan nyo yung kilo ng manok nila dito, 170 lang. Pero fresh yan, hindi yan frozen. Tingnan nyo dito, bulto-bulto. Kada gulay, bulto-bulto. Wala kang makikita dito na, di ba, sa mga palengke natin, nagtitinda, mga gulay-gulay. Pero, lahat sila assorted yung gulay. Dito, bracket-bracket. Kung repolyo ka lang, repolyo ka lang. Kung pechay ka lang, parang ganun. Pero maramihan. Tapos ayan, tingnan mo, puro patatas lang tinda niya, pero magkakaibang presyo. Yan, parang ganyan yung ibig kong sabihin. Maliligaw ka dito pag namalengke ka dito sa sobrang laki. Pero marami rin naman gulay, so hindi ka na mahirapan maghanap. Kasi no, tingnan mo, bulto-bulto ng kalabasa. Wala kang makikita dito na nakatambay, lahat sila gumagalaw. Tapos yan o, bulto-bulto na ano ba to? Repolyo. Ayun o, isang truck yan o. So hapon na kami na malengke dyan, pero bagsakan pa rin ng mga gulay. Kasi ito, napakaganda ng repolyo ni nanay. Tingnan nyo. Kung mapapansin nyo, pag bibili tayo ng mga repolyo sa palengke natin, di ba, mga ilang layer pa ng balat yung tatanggalin natin. Dito tingnan nyo, sobrang linis oh. Kaya napabili tuloy ako. 30 na lang. Ay, 22 lang ba? 20 na lang. Ganda oh. Para si nanay oh. Maganda. Wala, mga Chinese ang nagtitinda dito ah. Yun nga lang kaibahan dito, so hindi ka na makakatawad kung magkano yung presyo, yun na talaga kasi nga sobrang mura. Tingnan nyo yung repolyo na binili ko, 22. Sabi ko 20 na lang, pero kinuha pa rin ni nanay yung 2. Tapos ito, nakauwi na ako, pass forward. Pero yung repolyo na yun, mura na yun. Kasi kung bibilin mo yan sa palengke natin dito, mga nasa 30-40 na yun. Kasi isang buo yun, kahit sabihin mo maliit yun. Pag tinimbang yun, nasa 30 to 40 pesos na yun. No? Tingnan nyo na may itsura niyan, sobrang linis. Oh. Ibig sabihin, lahat yan makakain. Wala na akong tatanggalin dyan. Bali kaya kami nandun kasi namalengke yung asawa ko. Birthday ng tatay niya, biyanang ko. So lahat ng mga kinuha kong recipe, ingredients, so galing lang doon, pinagkukurut-kurutan ko lang. Tapos ayan, fast forward, na-prepare ko na, nagpainit na ako ng kawali. Pero kung kukumputin natin yun, nasa magkano lang din yun, kasi yung corned beef 115. Sabi mo ng itong bawang sibuyas, tag 5 piso. Tapos yung repolyo 20. Bechin, paminta, tag 5 piso. Sama na natin yung mantika, 5 piso. Wala pa rin 200 yan. Mamaya lalagay natin yung costing dyan. Tapos yan, malapit na rin maluto yung sinaing natin. Tapos nasunog yung bawang ko dito. Dami ko kasing ginagawa. Pero okay lang yan, hindi naman maglalasa yan. Pagkagisa ko, nilagay ko na kagad yung corned beef. Tapos tinimplahan ko lang ng patis, halo-halo lang. Pag medyo matutuyo na siya, tsaka natin siya lalagyan na ng tubig. Sasabay na natin yung repolyo. Ayan o, pag ganyan na yung itsura niya. So ito na yung repolyo, kasama na yung tubig niyan. Mabilis lang naman lutuin to. Kasi pag gisa mo ng corned beef, luto na yan. Yung repolyo, konting init lang yan, maluluto na yan. So yan, papaligo-paliguan lang natin siya ng sabaw. Tapos titimplahan na natin siya, yung 3 panimpla natin. Pero nauna na yung lagay ko kanina. Bali patis nga pala yung isa nating panimpla na nauna ko nang nilagay kanina. So yan, that's it. Konting kulo na lang, luto na yan. Tapos sakto, luto na rin yung aking sinaing. So pag kainin niya, pinatong ko na yung aking bahaw. Tapos pag takip ko dyan, tinanggal ko na yung saksakan, okay na yan. Kumbaga yung naiwan na init sa loob ng rice cooker, yun na yung magluluto sa kanya. Di tipid ka pa sa kuryente. Lakas pa naman sa kuryente yung rice cooker na yan. Tapos dito pagbukas ko, yan lang siya, konti lang yung kulo niya kasi mauubos na yung gas namin. Hindi pala mauubos, wala na pala talagang gas. So okay na yun, hindi na rin natin na-reduce masyado yung sabaw. So medyo masabaw to, no? Kung kayo magluluto nito, pwede nyo bawasan ng sabaw konti. Tapos dito naghain na kami. Masarap naman to kahit marami yung sabaw niyan, kasi pure foods naman yung ginamit nating corned beef. Hindi naman basta-bastang corned beef yan eh.
Tapos pagkaluto habang mainit, nag-prepare na ako ng kakainin namin. So kumain na kami ng mga anak ko dyan. So ang total costing pala ng dish na to is 162. Pasok na pasok pa rin sa budget natin. Kain po tayo. Bye bye!